Hindi sa lahat ng oras ay matibay at matatag ang ating pananampalataya. Darating ang punto na panghihinain ito ng mga problema. Kaya kailangan natin ang malalim na dasal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay, nagtanungan sila. Saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniwala sa kanya. Dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta'y iginagalang ng lahat, maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ng kanyang pamilya. Hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Namangha siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan niya ang mga taga roon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay unbelief. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po paki-share ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon matibay ang ating pananampalataya. May mga pagkakataon na kinakapos, kinukulang, salat ang ating pananampalataya. Kaya nga napakahalaga na maunawaan natin that faith is a gift. Ang pananampalataya ay regalo ng Diyos. Kaya kapag pinanghihinaan na tayo ng pananampalataya, napakahalaga na hilingin natin ito sa Diyos. Paano? Sa pagdarasal. Paano tayo magdarasal? Sa katahimikan. Sabi nga ni Mother Teresa, the fruit of silence is prayer, and the fruit of prayer is faith. Hindi lalalim yung ating pananampalataya kung hindi tayo magdarasal. And that is why prayer life is very important sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Yung prayer deepens our relationship with God, and faith is about relationship. Kaya nga, napakahalaga maunawaan natin mga kapatid. Dito sa ating gospel today, it was amazing kasi si Jesus ay hindi tinanggap mismo sa sarili niyang tahanan, sa sarili niyang lugar. And the people criticized him. The people questioned his credibility. Bakit sila maniniwala kay Jesus? Di ba, napaka-ordinaryo. Anak siya ni Jose at ni Maria, na pinsan ni ganito at ni ganyan. Nandito yung kanyang mga pinsang lalaki at mga pinsang babae. Kumbaga, familiar sila kay Jesus at si Jesus ay ordinaryo lamang sa kanila. And that is why hindi sila naniwala. Kaya sabi ng Panginoon, hindi raw tinatanggap ang propeta sa sarili nilang bayan. Actually, ito rin yung dahilan,
kung bakit kaming mga pari ay hindi ini-assign sa aming sariling mga bayan. Well, tuon yun. Pero ngayon, may ilan ng mga bishops na ini-assign yung mismong pari sa sariling bayan. Pero it seldom happens, no? Dahil madalas yung question of credibility, no? At minsan, of course, hindi maganda dahil may mga financial and livelihood aspect, baka magkaroon ng conflict of interest sa pamilya. Kaya it is for the sake of prudence kung bakit hindi ini-assign ng isang pari sa sarili niyang bayan. Pero dito, sa karanasan ng Panginoon, he was not accepted in his own town, by his own family. At ito yung nakakalungkot. And because of their unbelief, sabi nga, wala siyang ginawang himala sa lugar na yon, maliban sa ilang pinagaling niya sa mga sakit. Kahapon at ilang araw na tayong binibigyan ng mga halimbawa ng pagpapagaling at mga himala ng Panginoon. At lahat ng ito is because of their faith. At ngayong araw na ito ay kakaiba dahil hindi siya pinaniwalaan ng sarili niyang pamilya, ng sarili niyang kamag-anak, ng sarili niyang mga kababayan. Pero kung ating titingnan at i-apply ito sa ating mga sarili, magandang tingnan din natin. Sometimes, we are asking for miracles. We are asking for signs. Pero yung ating paghingi ng mga himala, ng mga milagro, ay inilalagay lamang natin sa test o sinusubok lamang natin ang Diyos. Hindi talagang gagaling sa malalim na pananampalataya at pagtitiwala, kundi sinusubok lang natin ang Diyos. Ito'y maling pamamaraan, maling intensyon. Kaya sabi nga ng Panginoon, wala siyang ginawang himala. At kung ganito rin yung intensyon natin, kung bakit humihingi tayo ng palatandaan at ng himala kay Jesus, wala tayong mapapala. Sabi nga sa isang movie, for those who believe, no miracle is necessary. No, for those who believe, no miracle is necessary. No explanation is necessary. But for those who do not believe, no miracle, no explanation will be possible. Kaya napakahalaga para sa isang taong naniniwala, marami siyang masasaksihang himala sa buhay. Kaya nga, mga kapatid, sana alisin natin yung ugaling sinusubok natin ang Diyos sa pamamagitan ng paghingi ng mga palatandaan at ng mga himala. Napakahalaga na palalimin natin ang ating buhay pananampalataya sa pamamagitan ng buhay panalangin, buhay pag-aaral sa salita ng Diyos. At itong mga ito ang magpapalalim at magpapatibay ng ating pananampalataya. Kapag pinanghihinaan tayo ng pananampalataya, hingin natin sa Diyos ang grasyang ito na sumampalataya ng lubos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, turuan, tulungan, at gabayan mo kami sa aming buhay pananampalataya. Isugo mo yung banal na Espiritu upang puspusin kami ng biyayang ito na mapalalim ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.